Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay what is God's culture o Moses and the Ten Commandments. At ang ating scripture ay mula sa Exodus chapter 20. Sabi sa ating Bible verse ngayon, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ito ay ayon sa Exodus chapter 20 verse 2. Bago binigay ng Diyos ang 10 utos mga kapatid, hindi siya agad nagsimula sa mga bawal. Nagsimula siya sa relasyon. Paalaala muna, ako ang Diyos na magdidikta sa iyo, ibig sabihin ang pagsunod ay hindi kondisyon para mahalin ang Diyos. Ito ay tugon sa kanyang pagdidigtas. Sa Exodus chapter 20, mga kapatid ay hindi listahan ng kontrol, kundi pagpapakilala ng kultura ng Diyos. Kung ang Ehipto ay may kultura ng pagkaalipin, takot at pang-aabuso, ang Diyos naman ay nagtatag ng bagong pamumuhay para sa kanyang bayan. Isang kulturang banal, makatarungan at nagbibigay buhay. Ang kultura ng Diyos mga kapatid ay nagsisimula sa tamang pagsamba. Sabi sa scripture na Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sa kultura ng Diyos mga kapatid, malinaw kung sino ang sentro. Hindi pwedeng hati ang puso natin. Ang tuwing na kalayaan ay nagsisimula kapag ang Diyos ang nasa tamang lugar. Hindi dahil siya ay insecure, kundi dahil kapag mali ang sinasamba mo, ay mali rin ang magiging direksyon ng iyong buhay. Kalawa, ang kultura ng Diyos ay may hangganan para sa kabutihan ng tao. Huwag kang papatay, huwag kang mangangulunya, huwag kang magnanakaw. Kaya sa Exodus chapter 20, verse 13 to 15. Madalas kasi mga kapatid, inisip ng mundo na ang utos ng Diyos ay para pigilan ng kalayaan. Pero sa totoo lamang ito mga kapatid, ito ay proteksyon. Ang kultura ng Diyos ay naglalagay ng hangganan upang pangalagaan ang buhay pamilya at dignidad ng tao. Ang Diyos ay hindi nagbabawal para pahirapan tayo o bigyan tayo ng mga problema. Nagtuturo siya sa atin kung paano hindi masisira ang isa't isa. Pangatlo, ang kultura ng Diyos ay nakikita sa araw-araw na pamumuhay. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi lang tungkol sa templo o pagsamba tuwing Sabbath day. Ang kultura ng Diyos ay makikita sa tahanan, sa relasyon, at sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Ang kabanalan ay hindi hiwalay sa pang-aralan natin na buhay. Ito ay sinasabuhay araw-araw. Ang kultura ng Diyos ay nakatuon sa puso, hindi lang sa gawa mga kapatid. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 17, huwag kang magdanasa. Dito may kita ng Diyos ay hindi lang interesado sa panlabas ng kilos, kundi sa loob ng puso natin. Ang kultura ng Diyos ay hindi lamang huwag mong gawin, kundi baguhin ang pinaganggalingan ng pagnanais sa mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang 10 utos ay hindi binigay para sa atin para gawin tayong perpekto o perpekto ang Israel, kundi para ipakita kung paano mamuhay bilang bayang pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin. Ang kultura ng Diyos ay kultura ng kalayaan, respeto, katotohanan at pagmamahal. Kahit nawin natin ang ating mga sarili, ang kultura ang humubog sa atin ngayon. Ang kultura ba ng mundo o ang kultura ng Diyos? Dahil kung sino sinusunod natin, doon tayo nahuhubog. Ay kapag tinanggap natin ang kultura ng Diyos, hindi ka lang sumusunod sa mga utos, ay namumuhay ka ay sa kanyang layunin. At yun ang katapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.